Layunin ng ibang tao na maabot ang tuktok ng tore upang makamit ang kapangyarihan, impluwensya, at paghihiganti. Ngunit ang layunin lamang ni Bam sa kagustuhan na umakyat sa tore, ay ang makasama ulit si Rachel. Sa sandaling iyon, sinabi ni Hidden sa mga taong handang ilagay ang kanilang buhay sa panganib upang makuha ang anumang gusto nila. Sa isang pagbabalik-tanaw, sinubukan ni Bam na pigilan si Rachel na sundin ang kanyang layunin na mag-stargazing. Hinawakan ni Bam ang kanyang waistband para pigilan siya, dahilan para mahulog ito sa kanya. Humihikbi si Bam sa ideyang malalayo siya sa kanya, at nagpaalam si Rachel sa kanya sa pamamagitan ng pagtanggi na isama siya. Pagkatapos ay sinundan siya ni Bam. Isang pinto ang bumukas na dinala siya sa isang hindi kilalang lokasyon kung saan nakatagpo niya si Hidden, ang tagapag-alaga ng tore. Kung gusto niyang makasama ulit ang kanyang ideal na babae, hinihimok siya ni Hidden na makibahagi sa pagsubok. Sumugod si Bam sa kulungan kung saan naghihintay sa kanya ang puting igat na halimaw. Si Yuri ay gumawa ng isang kahangahangang pagpasok sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang mukha. Ang pagiging mahina at paglukso sa Deadwater ay maihahalin tulad sa pagpapakamatay. Pinarurusahan siya ni Yuri, ngunit ang kanyang salita ay lampas sa kanyang pangunawa. Nabasag ni Evan ang bola upang ma-access ang kanyang mga iniisip, at sinabihan siya ni Yuri na huwag sumali sa pagsusulit dahil wala pang nakapasa sa pagsusulit na ito. Pero gusto ni Bam na gawin ito para makasama ulit si Rachel. Nang marinig niya ito, nagalit siya, at kinumbinsi siya ni Hidden na bigyan siya ng legendary weapon, ang Black March. Pinipigilan siya ni Evan na ibigay ang sandata, ngunit nabigla siya sa determinasyon nito at pinayagan siyang kunin ang kanyang sandata. Kinuha ni Bam ang kanyang sandata at pumunta sa puting igat na halimaw, na nilamon siya, at nagulat si Yuri nang makita siyang nahihirapan. Gusto niyang tulungan siya, ngunit pinipigilan siya ni Evan sa pamamagitan ng pagpapaliwanag na magtatagumpay si Bam anuman ang mangyari. Dahil dito, pumapasok siya sa bibig ng puting igat at nasugatan ang halimaw sa pamamagitan ng pagsugat sa bituka nito. Ang puting igat, sa kanyang opinyon, ay itinatapon siya at hindi makagalaw. Naginhawaan nito si Yuri, at muling inihinampes ni Bam ang kanyang espada. Ang senaryo na ito ay nagpapaalala sa kanya kay Rachel, ang unang taong nakilala niya at nagturo sa kanya na magsalita. Sa kasalukuyan, ang mga sigaw ni Bam ay nagpagalit sa puting igat na halimaw, at hiniling sa kanya ni Evan na ipagkaloob ang lakas ng espada. Habang sinasabi niya ang mga salitang ito, isang napakarilag na babae ang dumating, na nagbibigay ng kapangyarihan sa kanya dahil siya ay may gwapong mukha. Nang makita ito, si Yuri ay namangha dahil sa kabila ng ilang kahilingan, ang babaeng ito ay hindi kailanman nagbigay ng kanyang kapangyarihan. Pagkatapos ay binasag niya ang bola at sinabihan siyang matulog dahil marami pa siyang pagsubok na kakaharapin. Nag-aalala si Yuri sa kanyang espada at hihintayin siya nito sa tore, sa kabila ng katotohanang hindi siya pinapayagang gawin ito bilang isang prinsesa. Sa kabilang dako, pumasok naman si Bam sa battlefield kung saan 400 contestants ang dapat lumaban hanggang 200 na lang ang matitira. Ang mga kalahok ay kailangang labanan ang isa't isa kapag natapos na ang anunsyo. Pinatumba siya ng isang kalahok, at inatake naman ang umatake sa kanya gamit ang mga arrow. Tinangka ni Bam na iligtas ang buhay niya habang si Jin ay umaatake sa kanya. Si Aguero, sa kabilang banda, ay inilalarawan na nagtatanggol sa sarili laban sa isang pag-atake, habang si Gunman ay nasa harap ni Razor, na hindi itinuturing siyang angkop na kalaban. Napansin niya ang sandata na Black March at nakuha ang kanyang target, salamat sa kanyang matalas na paningin. Lumapit si Razor kay Bam, na naghahanda upang labanan ang isang nakatayong napakalaking halimaw. Nakuha ni Razor ang kanyang atensyon at naghahanda na labanan siya. Lumitaw si Aguero bago magsimula ang labanan, itinuro ang kanyang nanginginig na mga tuhod at kinukot siya si Razor sa pamamagitan ng pagtawag sa kanya bilang isang alagang hayop. Ang pangunahing layunin ni Aguero ay bumuo ng mga alyansa sa mga manlalaro upang umunlad. Iniiwasan ni Aguero ang pag-atake ni Razor gamit ang kanyang bag, at ibinagsak siya sa lupa sa pamamagitan ng pagsipa sa kanyang mga tuhod. Ipinakitang makapangyarihan si Razor, kaya naman nagtatago sila sa likod ng malaking halimaw. Umabant si Razor para matuklasan sila, at sinamahan siya ni Aguero, mas pinipiling magtago hanggang umabot sa 200 ang katunggali. Si Jahad, isang lizard-type girl sa kabilang banda, ay handang makipaglaban kay Hans, isang eksperto sa espada. Nakita nila ang isa't isa bilang magkaribal sa isang sulyap lang.
Hinahampas siya ni Jahad gamit ang kanyang Green April, isang legendary weapon, ngunit umiwas si Hans nang may natatanging kakayahan sa pagpapawalang bisa. Si Shibo, ang isa pang individual na naguguluhan sa kanilang mga galaw, ay pinakita. Natuklasan ni Razor sina Bam at Aguero at aatakihin na sila. Buti na lang at naubusan na sila ng oras at napahinto sila sa kanilang mga pwesto. Higit pa rito, sila ay hinihiling na bumuo ng isang koponan sa pamamagitan ng pagpili ng kanilang teammate sa loob ng ilang minuto. Si Hans, Jahad, at Shibo ay bumuo ng isang grupo, ngunit pinababayaan nila si Shibo na ikinairita niya. Hinihikayat din ni Aguero si Razor na maging kanilang kasama, ngunit hindi niya maaaring maging kaibigan ng isang taong itinuturing niyang kalaban. Balak ni Aguero na salakayin si Razor matapos itong marinig, ngunit ginamit ni Bam ang kanyang talino at tinapos ang sandali sa pamamagitan ng paghagis ng sandata. Pinili ni Razor na huwag salakayin sila dahil wala siyang armas. Ang oras ay tumatakbo, at dapat silang magsama-sama. Nais ni Razor ang isang iconic na labanan bago pa man makarating sa Modern Place, ngunit binibigyan siya ni Aguero ng mga tsokolate na nagiging sanhi ng pagsara ng kanyang mga labi. Sa sandaling iyon, dumating ang administrator ng pagsusulit, si Leo Rio, na inaasahang wala pang 120 aplikante ang makakapasa, kaya nagpasya siyang magsimula ng isa pang pagsusulit gamit ang lakas ng Shinsu. Gumagawa siya ng water barrier sa pagitan nila. Sa kabutihang palad, si Bam lamang ang di naitulak, kaya siya ay ipinahayag na pumasa, at ang iba pang mga kalahok ay dapat tumawid sa water barrier. Nakaupo kasama si Leo Rio, itinaya niya si Jahad na madaling malalampasan ang pagsusulit na ito. Si Hans at Jahad ay pumasa sa pagsubok sa pamamagitan ng pagdaan sa pader ng tubig, gaya ng inaasahan. Bilang karagdagan, si Loro ay tumatawid at natutulog sa ilalim ng kanyang rolling comforter. Nahihirapan si Shibo kapag sinubukan niya ito. Nagmamayabang naman si Serena sa harap niya, ngunit hindi niya magawang lampasan ito. Sa pamamagitan ng pagsuway sa test administrator, ang gunman ay nagdudulot ng eksena. Pagkatapos ay ipinakita sa kanya ni Leo Rio ang kanyang mga kakayahan upang turuan siya ng isang leksyon. Sina Aguero at Razor, sa kabilang banda, ay dumaan sa water test na ito. Naipasa naman nina Serena at Shibo ang pagsusulit ng may matinding paghihirap. Bago magpatuloy, binalaan ni Leo Rio si Bam na huwag lubos ang magtiwala kay Aguero. Noon, nakikita natin si Aguero na niloloko ni Maria, na ngayon ay naging prinsesa. Bilang kinahinatnan, ang kanyang pamilya ay itatapon at wawakasan, sa kabila ng katotohanan na siya ay inakusahan ng pandaraya. Nagpapahinga sila pagkatapos ng pagsusulit. Nang pinagmamasdan ni Bam ang langit sa kanyang ulo, napagtanto niyang hindi ito tunay. Ito ay ginawa sa pamamagitan ng mahika, at ang aktwal ay hindi maihahambing na superior. Habang nakikinig sa kanya, sinabi ni Aguero na masamang babae si Rachel dahil sa pag-iwan sa kanya sa ere, ngunit sinaway siya ni Bam dahil hindi siya makikinig sa anumang masamang bagay laban sa kanya. Sa sandaling iyon, naririnig nila ang nakakatakot na iyak ng mga taong namatay, upang tulungan sila sa paglutas ng misteryo. Lumalabas si Nian Bag at nagpaliwanag sa mga hiyawan na narinig pagkalipas ng 5 minuto. Dahil pinakiusapan siya ng kanyang ina na mag-ingat, nabalisa si Aguero nang talakayin ni Nian Bag ang kataksilan ni Maria. Itinapat niya ang kanyang talem sa leeg nito, ngunit oras na para pumunta siya at simulan ang kanyang mga pagsusulit. Si Han Sung, ang test administrator, ay nakaupo rito at hinihiling na buksan nila ang tamang pinto sa loob ng 10 minuto. Kung pinili nila ang hindi tama, ipapadala sila sa nakakatakot na circle. Nag-alala si Razor nang marinig niya ito dahil ang lahat ay lampas sa kanyang pag-unawa, at sinusubukan ni Bam na pakalmayin siya. Tanging si Aguero lamang ang nakatingin sa pinto, ngunit ito ay isang problema na maaari lamang malampasan gamit ang loika. Kapag nag-iisip si Aguero, naiisip niya peren ang kataksilan ni Maria at mga salita ng kanyang ina. Si Razor naman ay nagbubukas ng pinto bago ang 5 minutong marka. Naipasa nila ang pagsusulit dahil kailangang buksan ng aplikante ang pinto sa loob ng 5 minuto o mas mababa pa. Iniisip ni Aguero na ito ay isang tricky na laro, at binanggit ni Hansong ang prinsesa sa harap niya. Nagbibigay din siya sa kanya ng tunay na payo kung saan mayroon siyang kaibigan na gumagawa ng desisyon ng walang pag-aalinlangan, tulad ni Razor at Bam, na gusto siyang tulungan. Iniwan nila siya at nagpatuloy sa kanilang paglalakad, at nagtanong si Bam tungkol sa prinsesa na si Maria, ngunit wala sa mood si Aguero na makipag-usap tungkol sa kanya.
Sinamahan sila ni Shibo sa panahon ng kanilang break, at bumuo ng malalim na relasyon sa pagitan nila ni Bam. Kasabay nito, dumating si Leorio upang ipaalam sa kanila ang tungkol sa bonus test. Maaari silang umakyat sa tuktok ng tore pagkatapos maipasa ang pagsusulit na ito, at ang mga boluntaryo ay mag-e-enjoy doon. Sila ay isinasama sa arena para sa pagsusulit, kung saan ang miyembro ng koponan ay dapat magsuot ng korona at manatiling nakaupo sa trono. Ang ibang miyembro ng squad ay makikipaglaban sa ibang mga koponan. Ang koponan na nagsusuot ng korona sa ulo nito sa pagtatapos ng labanan ay ituturing na panalo. Ang squad ni Shibo ang unang nagboluntaryo, at si Jahad ang nangunguna sa pagpapabagsak sa mga kalaban kasama ang kanyang Green April. Inaatake siya ng kanyang 3 kalaban, ngunit tinatalo niya sila ng husto. Pagkatapos ay isinuot niya ang korona at nagpasyang siya ang uupo sa trono, ngunit hindi sumasang-ayon si Shibo dahil iniisip niya ang kanyang sarili na nakaupo sa korona dahil siya ang pinakamahina sa grupo. Tiniyak sa kanya ni Hans na kaya nilang harapin ang mga ito, at kaya niyang pamahalaan ang mga ito gamit ang kanyang nakamamatay na kakayahan. Natuwa si Shibo kapag narinig ito at gustong yakapin si Hans, ngunit tumanggi si Hans. Gusto ni Razor na sumali sa susunod na round ng labanan, ngunit tumanggi si Aguero. Bilang kapalit sa alok na ito, binigyan niya siya ng 10 chocolate bar, at tinatanggap niya. Ngayon, 2 koponan ang naghahanda para mapatalsik sa trono ang Lizard Girl. Kakaharapin ni Shibo si Serena, at ang pangatlong miyembro nila ay umiidlip. Si Hans, sa kabilang banda, ay sinisipa ang iba pang mga miyembro ng koponan gamit ang kanyang mga kakayahan. Pinatumba niya sila gamit ang kanyang napakahusay na kakayahan sa espada. Dahil nagbago na ang kanyang ugali, ang ikatlong miyembro ng koponan ay gagamit ng kanyang Iron Fist. Sa kabilang banda, pinagtulungan si Shibo ni Serena at Akari, na handang kitilin ang kanyang buhay gamit ang matalim na kutsilyo, ngunit pinigilan siya ni Hans na gawin iyon sa pamamagitan ng pag-deflect ng kanyang atake. Pinasalamatan siya ni Shibo sa pagliligtas ng kanyang buhay. Pagkatapos ay binuksan ni Loro ang kanyang mga mata at inatake si Jahad gamit ang kanyang Shinsu power. Iniiwasan niya ang pag-atake, ngunit naiinis siya bilang resulta ng pang-iistorbo sa kanya sa trono. Dahil sa kanyang galit, ginamit niya ang kanyang Green April na sandata sa kanila. Ang mga ugat mula sa kanyang sandata ay lumabas at umatake sa kabilang team. Sila ay tumatakas upang iligtas ang kanilang buhay, at si Serena ay gumawa ng matalinong pagpili na umatras dahil hindi nila maaaring ipagsapalaran ang kanilang buhay para sa isang bonus na pagsusulit. Sa waiting room ni Bam, ang kanyang sandata na Black March ay nawawalan ng kontrol, na umaakit sa paunawa ni Jahad. Nakatakas siya sa pamamagitan ng paglusob sa waiting room ni Bam at hinihingi ang Black March, ngunit tumanggi si Bam dahil ang sandata na ito ay kay Yuri at gusto lang niyang ibigay ito sa kanya. Nang marinig ito, nagalit siya at handa nang gamitin ang kanyang Green April nang lumitaw si Leorio at hinawakan ang kamay nito. Hindi siya pinahihintulutang lumaban ng lampas sa unang round. Siya ay tumataya upang manalo sa kaganapan, sa kabila ng katotohanan na siya ay hindi autorisado. Kung manalo siya, ibibigay niya ang kanyang armas sa kanya. Kung matalo naman si Bam, dapat niyang ibigay ang kanyang armas na Black March sa kanya. Dahil dito, pinili niyang tanggapin ang kanyang hamon sa tulong ng kanyang mga miyembro ng koponan. Pagkatapos ay pumunta si Jahad sa kanyang waiting room dahil siya ay bumagsak sa pagsusulit sa pamamagitan ng pag-alis sa kanyang lokasyon. 3 koponan ang mukhang mag-aagawan para sa kampyonato. Ang bawat pangkat ay may kakaiba at malakas na miyembro. Ang isang squad ay may isang malakas na makakagamit ng Shinsu power, habang ang isa ay may long jumper. Ang pangatlo, tulad ni Luffy, ay may goma na katawan. Nang magsimula ang pag-ikot, lahat ay nagmamadali upang agawin ang korona, ngunit natigilan sila ni Aguero gamit ang kanyang mga alon, na nagpapahintulot sa kanya na maabot ang korona. Mas pinipili niyang huwag isuot ito at itago ito sa kanyang bag, na iniaalok silang lahat sa labanan. Iniiwasan niya ang gummy assault sa pamamagitan ng pagdadala ng Shinsu water sa kanyang knapsack. Pagkatapos nito, inihagis niya ang korona sa harap ng lahat na nakikipaglaban para dito. Pinilit niya si Bam na umupo kasama ang korona at i-flip ang kanyang bag kung saan maraming duplicate ng korona ang nahuhulog sa pamamagitan ng pagsasamantala sa isang magandang pagkakataon. Naniniwala ang lahat ng mga kalaban na kinukutya sila ni Aguero at sumulong para bigyan siya ng leksyon. Ngunit pinagbabawalan sila ni Razor na gawin ito.
Pinabalik sila ni Razor nang may hindi kapani-paniwalang puwersa at pinatumba sila sa pamamagitan ng paghampas ng kanyang sibat sa dingding. Bilang resulta, nawalan ng balanse ang lahat ng isang alon, at nanalo sila sa pagsusulit na ito. Magsisimula ang ika-4 na pagsubok ng humiga si Aguero kay Bam dahil maglalaro ang kanyang mga alipors ayon sa gusto niya. Tinulungan niya ang ilang sugatang katunggali sa unang round sa pamamagitan ng pagdadala ng mga ito sa kanyang bagahe. Panatawid niya sila hanggang sa ikalawang pagsusulit, sa puntong iyon ay hinayla niya sila palabas. Itinali niya ang kanyang buhok, na nagmumungkahi na kailangan niya ang tulong nila. Ang isa sa kanila ay lumuhad sa pamamagitan ng pagguhit ng tentacles, habang ang isa naman ay nalalasahan ang alikabok ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang kapangyarihan ng mga kamay. Ginagamit ng huling isa ang kanyang martial arts talents para patumbahin siya. Alam ni Aguero na ang huling engkwentro ang magiging pinakamahirap, kaya tinitiyak niya ang lakas ng kanyang kasamahan sa pamamagitan ng paghingi ng tulong sa iba. Pumunta sila sa waiting room ni Aguero matapos tanggalin ang kanyang mga kalaban. Mayroon ding isang batang babae na naghihintay sa labanan. Buti na lang at dumating ang oras niya kasama si Rachel at ang iba pa niyang kasamahan. Ang huling labanan ay magsisimula kapag ang top-rated squad ay dumating upang kunin ang kampyonato. Una, ang isang itim na babae ay inilalarawan na humahampas ng isang patpat sa mga bungo ng mga kalaban. Dumating si Rosie para ibaba siya, at pinaghirapan niya ang Black Lady. Parehong nagpasimula ng isang maalamat na labanan. Si Bam naman ay nakatitig kay Rachel at sinisigaw ang pangalan pero hindi ito sumasagot. Sina Razor at Aguero ay nakikipaglaban sa kanilang mga kalaban. Sasaktan ng Black Lady si Bam sa puntong ito, ngunit pinoprotektahan siya ni Rachel sa pamamagitan ng pagharap sa kanya. Ang itim na babae ay bumagsak sa lupa matapos hampasin ang kanyang ulo. Iniwan ni Bam ang korona at hinawakan siya habang naghahanda na muli siyang hampasin. Dahil dito, hinampas ng Black Lady si Bam sa ulo at nawalan ng malay habang umaagos ang dugo. Pagkatapos ay pinakawalan ni Bam ang isang torrent ng Shinsu Power. Bago niya mapatay ang babae, lumitaw ang Spirit of the Black March at hiniling na matulog siya. Nagulat ang lahat nang malaman nilang hindi siya ordinaryong kabataan. Bukod pa riyan, inaabangan ni Prinsesa Yuri ang kanyang pagdating at marami pang nalalaman tungkol kay Bam sa pamamagitan ng kanyang alipin. Nagpatuloy sila dahil sabik na itong makipagkita sa kanya. Bukod doon, nagtatanong si Rio tungkol sa mga hindi inaasahang pagbabago sa pagsubok. May kakilala siyang dati nang kumuha ng tower exams, at sino mang kumuha ng pagsusulit ay walang karapatang ulitin ito. Hindi pinansin ni Hansong ang lakas ni Bam, na posibleng mapanganib para sa tower. Dumating sila para alisin ang sinumang nagbabanta sa tower, at alam niyang delikado si Bam. Pagkaraan ng ilang oras, pumasok si Rachel sa silid ni Bam, at nakiusap si Aguero sa kanya na ilantad ang kanyang pagkakakilanlan sa kanyang harapan dahil ang kanilang koneksyon ay mapanganib dahil sila ay magiging kahinaan ng isa't isa, kaya pinakamahusay na iwasan sila. Nasa kritikal na pangangalaga si Bam bilang resulta ng insidenteng ito, at nag-aalala rin si Razor tungkol sa kanya. Sa kabilang banda, kinuha ni Jahad ang sandata at inilagay ito sa harap ni Shibo para gamitin, ngunit hindi niya magawa dahil binigyan ng Black March ng kapangyarihan ang gwapong lalaki, at sa tingin niya ay hindi siya kaakit-akit. Lumabas siya ng silid, hawak ang espada, nang pigilan siya ni Rosie at sinabihan siyang panatilihin sa loob ng limitasyon dahil ang sandata na ito ay kay Yuri, isang henyo, at bilang isang premyo, ang Black March na ito ay ibinigay sa kanya, ngunit sa pamamagitan ng pagkuha ng espada, siya ang sanhi ng kanyang kamatayan. Nagising at nag-aalala si Bam dahil baka ma-disqualify siya, mawala ang korona dahil sa kapangyarihan, at walang mananalo sa pagsubok. Maswerte si Bam sa ganitong paraan. 5 araw na siyang natutulog, at magsisimula na ang kanyang pagsasanay bukas. Ibinunyag din ni Rio ang 5 trabaho para sa kanila: Fisherman, Spear Bearer, Light Bearers, Scouts at Wave Controller. Na-promote si Bam sa Wave Controller batay sa kanyang performance, at nagbibigay siya ng tulong sa pamamagitan ng paghahatid ng Shinsu Power. Kapag nagising siya, naiisip niya si Rachel, ngunit sinabi ni Aguero sa kanya na huwag mag-alala tungkol sa kanya dahil hindi siya ang hinahanap niya. Kailangan niyang mag-refresh at isipin si Rachel pagkatapos magpalit ng kanilang damit, habang si Rachel ay malungkot sa silid, nagtataka tungkol kay Bam. Kalaunan ay dumalo sila sa seminar kung saan inutusan sila ni Wonder Pet na tawagan ang administrasyon.
Nakipagkasundo si Bam sa napakalaking bagay sa pamamagitan ng pagkuha ng itim na globo. Naubos nito ang kanyang enerhiya, kaya bumalik siya sa kanyang silid pagkatapos makaharap ang hayop. Si Razor, sa kabilang banda, ay nakikibahagi sa Spear Bearer training kapag may pabigla-bigla na humahagis ng sibat sa target. Sina Shibo at Hans na gustong gumawa ng kanilang mga gawain sa kanilang mga kaibigan, ay tumunog ang kampana sa silid. Sa kabila ng pagiging malupit ni Hans, positibong tumugon si Bam sa kanilang pagsasama. Kumain sila ng tanghalian pagkatapos nito, at sumama sa kanila si Rosie na may ngiti. Nang ibunyag ni Jahad na siya ay si Prinsesa Jahad, ang lahat ay nahuhulog sa lugar. Kasama na nila ngayon ang dalawang prinsesa, sina Jahad at Rosie. Samantala, isinasaalang-alang ni Bam ang pagbabalik ng Black March ngunit ayaw ni Jahad, at pinili ni Bam na humingi ng tawad kay Yuri. Iyon ang nagpapaliwanag kung bakit hindi siya nakikipagtalo. Inamin ni Rosie na hindi siya kapatid ni Yuri. Actually, wala sa kanila ang magkapatid dahil kinuha sila ni Jahad para pagandahin ang kanilang mga kakayahan. Si Razor naman ay natapos na ang kanyang pagsasanay, si Aguero ay abala sa pagkontrol sa sistema, at si Bam ay abala sa kanyang Shinsu powers. Mamaya, bumalik ang pagsusulit, kasama sina Rosie at Jahad. Hinahabol ni Jahad si Rosie, at itinatapon niya ang mga individual na nagdudulot ng mga problema. Nais din ni Jahad na patayin ang lahat ng prinsesa dahil pananagutan niya ang mga ito sa pagkamatay ng kanyang mga magulang. Tumindi ang argumento dahil hindi siya hahayaan ni Jahad na makatakas sa sitwasyong ito. Sinipa niya ang kanyang mga binti, ngunit iniiwasan siya ni Rosie. Gayunpaman, ang kanyang mga takong ay pumutok. Siya ay naging hindi balanse dahil sa isang bali ng takong at babagsak. Hinawakan niya ang kamay ni Jahad, ngunit ikinapit ito at hinayaan siyang mahulog. Napahawak si Rosie sa paa niya at pareho silang bumagsak. Parehong may malubhang pinsala. Isinalaysay ni Jahad ang kanyang salaysay mula sa kanyang tahanan kung saan siya nakatira ng mapayapa kasama ang kanyang ina. Ang kanyang ina ay isang prinsesa, at ang mga prinsesa ay hindi pinahihintulutang magkaanak. Nagpakasal siya at ipinanganak si Jahad sa pamamagitan ng paglabag sa mga pamantayan. Iyon ay isang krimen sa mata ni Jahad. Bilang kinahinatnan, sinunog nila ang tahanan, at hinimok ng kanyang ina si Jahad na umalis. Si Bam, sa kabilang banda, ay isang eksperto sa Shinsu power salamat sa tulong ni Loro. Ang dahilan ng pagtulong sa kanya ay dahil tinulungan siya ni Bam sa paglikha ng unan. Sinabi naman ni Aguero na ang dalawang prinsesa ay malubhang nasaktan. Biglang sumulpat si Shibo, umiiyak. Kailangang matapos ang kanilang gawain dahil 8 kaibigan lang ang ginawa nila. 2 pangalan ang nawawala sa listahang ito. Gusto siyang tulungan ni Bam dahil nakikita niya kung gaano siya kalungkot. Kaya may napakatalino na ideya si Aguero. Lumapit sila kay Rosie at inalok siya ng pagkain. Ang kanyang pera ay ginastos sa therapy, kaya ito ay isang kamanghamanghang pagkakataon. Gusto nila ang kanyang pangalan sa listahan ng pagkakaibigan, sa kabila ng pagbabayad para sa kanyang hapunan hanggang sa gumaling siya. Sumang-ayon siya pagkatapos unang magpahayag ng pag-aalinlangan. Kalaunan ay pumunta sila sa Jahad at dinala sa kanya ang kanyang paboritong apple pie, na nagresulta sa isang paborableng marka sa kanilang listahan. Tuwang-tuwa rin sila dahil sina Aguero at Bam ay natugunan ng isang pangunahing hamon. Nang maglaon, pinag-uusapan nila si Yuri, isang napakarilag na prinsesa na mabait kay Bam. Si Rachel, na dumaraan, ay narinig ang kanilang pahayag at pumunta sa banyo, kung saan siya hinabol ni Rosie upang makita siya, at ipinaalam ni Rosie sa kanya ang halaga ni Bam, ngunit hindi niya ito pinansin at nawala sa banyo. Magsisimula ang susunod na pagsusulit, kung saan ang mga kandidato ay nahahati sa 2 grupo. Ang kapanapanabak na aspeto ay ang magkabilang panig ay magkasalungat sa lalim at dapat makuha ang badge at makamit ang layunin. Makakakuha din sila ng double points kung makakuha sila ng badge mula sa Quant. Sila ay papasa kung sila ay magtagumpay, at mabibigo kung sila ay hindi. Sina Aguero at Bam ay naglalaro para sa mga kalabang club. Una, ang pangkat ni Aguero ay nagmamadali sa lokasyon kung saan ibibigay ang pagsusulit. Si Aguero ang pumalit bilang pinuno, at ipinatupad nila ang Plan A. Nakabuo sila ng light bearer upang maakit ang atensyon ni Quant. Pagdating niya, nagbago ang senaryo ng si Quant ay naging sanhi ng pagkahimatay ng kalaban, at ang light bearer ay bumagsak. Isa pang light bearer ang pumasok sa puntong ito, at hahampasin siya ni Jahad ng kanyang sandata.
Pinalihis ni Quant ang kanyang strike at pinabagsak ang Green April. Nabigo ang kanilang unang diskarte, kaya gumawa sila ng pangalawa. Nagpasya si Quant na maging mabait sa kanila at bigyan sila ng pagkakataong manalo, kaya nagbibilang siya at pinili ang hagdan sa elevator. Kinuha ang badge, tumakas siya sa pagtugis ni Quant at hinayaan silang manalo. Pinahirapan din ni Aguero ang mga kasamahan sa koponan na bumili ng oras. Sina Guster at Razor naman ay nagkakasayahan dahil nakapasa na sila sa pagsusulit. May nagsasalita laban kay Bam kay Rosie, hindi niya ito pinapansin at nagpatuloy kay Bam, na nag-aalala sa kanilang pangkat. Gusto ng lahat na matalo ang squad na ito, ngunit si Bam lang ang nag-uugat para manalo sila. Hinihimok sila ni Aguero na itigil ang Quant nang hindi bababa sa 5 minuto sa buong pagsusulit. Kapag tapos na ang oras ni Quant, tumuloy siya sa hagdan, kung saan naghihintay sa kanya ang spear bearer. Pagdating ni Quant, nawala siya at ginamit ang Shinsu power para maiwasan ang kanilang pagsalakay. Kinatok sila ni Quant at nagpatuloy, halos hindi nila siya pinigilan ng 1 minuto, at papunta na siya sa tulay. Si Jahad ay nauuna ng walang tigil. Si Leo Rio at Hanson naman ay nag-uusap tungkol sa laro, at alam ni Leo Rio na sila ay natatalo. Handa si Shibo na harapin si Quant sa pagsusulit, walang kamalay-malay na pinagmamasdan siya ni Quant. Sinimulan siyang imasahe ni Shibo nang tumingin siya sa kanya, ngunit ito ay walang saysay dahil siya ay galit na galit. Bukod pa riyan, hinimok ni Aguero si Jahad na pumasok sa dilim sa tulong ng Dark Bearer. Samantala, nakarating na rito si Quant sa pamamagitan ng pagbibigay ng leksyon kay Shibo sa pamamagitan ng paghawak sa kanyang binti at hindi pagbitaw sa kanya. Inihayag ngayon ni Aguero na tumalon siya sa tulay dahil sa tingin niya ay darating si Quant. Nang marinig niya ito, hinawakan niya ang mga kamay ni Aguero at tumalon sa tulay. Alam ni Quant na hihingi siya ng tulong kapag may problema sila. Binitawan niya ang kanyang kamay, taliwas sa kanyang inaasahan, at naniniwala si Quant na gustong mamatay ni Aguero. Hinayla niya siya pataas sa tulong ng espada ni Jahad, at nagsagawa si Aguero ng isang kanta para asarin si Quant. Galit na galit si Quant at nagpa siyang maghiganti sa kanya. Tuwang-tuwa silang lahat dahil sila ang mananalo. Maging si Leo Rio ay nag-iisip ngunit nakikinig si Quant sa isang misteryosong boses na umaabot sa tulay sa pamamagitan ng Shinsu power. Kumuha siya ng badge sa kanya. Nang maglaon, nanlumo si Aguero, ngunit inaaliw siya ng lahat sa pagsasabing ginawa niya ang lahat para sa kanila at wala silang pinagsisisihan. Ang totoo ay tinulungan siya nina Aguero at Loro sa pag-abot sa tulay. Dahil gusto niyang tulungan ang Team B sa pagkapanalo sa karera. Inihayag ni Hang Son na ibinahagi ni Aguero ang kanyang proyekto, kung saan tinulungan niya ang kanyang mga tunay na kaibigan sa pagpasa sa pagsusulit, at wala siyang pinagsisisihan. Bakas sa kanyang kasamahan ang masamang ngiti ni Aguero. Sumusunod ang pagsusulit ng Team B, kung saan si Rosie ang naging pinuno ng koponan at pinapanatili ang badge. Si Spear Bearer ay tutol sa pagpili at gustong sumuwi sa panuntunan, ngunit pinigilan sila ni Hans sa pamamagitan ng pagpapakita ng kanyang lakas. Si Rosie naman ay tinipon na lahat ng mahihinang gustong lumaban sa kanya. Natigilan ang lahat at naniniwalang nabaliw siya nang sipin niya ang isang teammate. At may magandang dahilan si Rosie para dito. Nais niyang ipasa ito, handa siyang talunin ang 2 pang fisherman upang maglakbay sa tuktok ng tore kasama si Jahad. Nagulat si Bam dito dahil handa niyang durugan ang mga kaibigan niya para makuha ang badge. Inaatake siya ng isa pang swordsman gamit ang kanyang espada dahil alam niya ang kanyang diskarte, ngunit iniiwasan niya ang kanyang pag-atake at nasugatan siya sa kanyang mga maniobra. Dumating naman si Quant at inilapat ang taktika niya kay Hans. Iniiwasan ni Hans ang kanyang pagsalakay sa pamamagitan ng paglaho sa kadiliman. Sa sandaling iyon, lumitaw siya mula sa mga anino, at binasag siya ni Quant sa dingding. Sa kabutihang palad, napanatili niya ang kanyang kamay at inutusan si Spear Bearer na salakayin siya, ngunit nakatakas sila sa pamamagitan ng pag-iwan sa kanya ng mag-isa. Ang swordsman naman ay sinasalakay si Rosie gamit ang kanyang ignition weapon. Si Bam ay lubhang nasaktan bilang resulta ng pag-atake. Pagdating niya, tapat niyang sinabi na hindi niya ito matutulungan dahil hindi niya kayang ipagkanulo ang sinuman. Nagpasya siyang iwan ang dalaga at umalis. Bukod doon, kasama ni Hakari si Rachel at galit na galit dahil malakas si Bam para patumbahin siya, kaya determinado siyang patayin si Rickaler. Kung mamatay siya, mawawala rin siya. Lumilitaw si Quant at pinarusahan siya dahil sa kanyang masamang pag-uugali, ngunit hindi niya magawang makinig.
Binabalewala ni Hang Son ang sitwasyong nakapalibot sa pagsubok at naglabas ng utos na ipagpatuloy ang pagsubok. Napansin ni Bam na hindi kumikislap ang ilaw ni Rachel, kaya lumapit siya sa kinaroroonan niya ni Rachel at ipinulupot ang talem sa leeg nito. Naguguluhan siya dahil hindi niya akalain na gagawin ito ni Hakari sa kanya. Para subukan siya, dinaanan ni Kwon si Bam at ipinakita sa kanya ang isang paraan na magbibigay daan sa kanya na iligtas siya. Gumamit si Bam ng isang pamamaraan kay Hakari sa isang iglap, at siya ay bumagsak nang hindi gumagalaw sa lupa. Sinaksak niya si Rachel sa likod bago bumagsak. Tuwang-tuwa siya dahil naniniwala siyang naghiganti ito sa kanya. May isang kakilakilabot na kwento ni Hakari, na ang pamilya ay pinatay ng malalakas na tao at hindi niya ito mapigilan. Gusto niyang magkaroon ng kapangyarihan bilang resulta ng kompetisyon na ito, ngunit hindi niya nakamit ang kanyang layunin, kaya naman sinaksak niya ang sarili at nalagutan ng hininga. Lumitaw si Serena at hinamped si Rosie sa mukha habang hawak ang Agnesian swords ng kanyang mga teammates. Ngunit binalaan niya siya na huwag na itong uulitin at handa siyang labanan si Kwon. Nagsimula ang kanilang sikat na labanan nang tulungan siya ni Bam gamit ang 8 Shinsu power. Kinuha ni Kwon ang kanyang jacket sa isang iglap, ngunit talagang inagaw niya ang kanyang badge. Nanalo sila, at pinasok si Rachel sa isang pasilidad ng paggamot. Kasama ngayon ni Bam si Rachel na wala pang malay. Sa kabilang banda, nalaman namin na isang babaeng pulang buhok ang nag-alerto kay Aguero tungkol sa nakakabaliw na pag-uugali ni Hakari. Alam din ni Aguero na 2 wave bearers lang ang pipiliin sa pagsusulit na ito. Pagkatapos, dahil nakikipagkompetensya sina Bam at Hakari, pinili niyang tanggalin si Hakari sa listahan ng kanyang kaibigan at hikayatin si Kwon na mag-concentrate kay Hakari. Lahat ay napupunta gaya ng inaasahan. Aware siya na hindi pa siya nagbabago. Bago dumating si Razor, nagsimulang mag-alala si Aguero na gagawin ni Bam ang gawain dahil nakipagkita siya kay Rachel. Nagalit si Razor pagkatapos marinig ito at nagpa siya na i-drag si Bam sa anumang halaga. Lumapit din si Bam at sinabing pupunta siya sa hagdan. Hindi na makalakad si Rachel kaya inalok niya itong alalayan at samahan sa tuktok ng tore, at humingi siya ng tulong sa kanyang mga kaibigan sa bagay na ito. Sina Razor at Aguero ay parehong sumang-ayon na i-back up siya. Pagkatapos nito, kumain sila ng hapunan at lasing. Lasing na rin si Serena at nagpatuloy. Marahan siyang umalis sa lugar na ito kapag tulog na silang lahat. Nang dumating si Shibo upang magpaalam, inaalok niya sa kanya ang kanyang kutsilyo at hinihimok siyang mabuhay sa huli. Si Bam naman ay dinadala si Rachel sa labas para pasayahin siya. Naiintindihan niya na tinalikuran niya ang inosenteng kaluluwang ito para ituloy ang kanyang layunin. Kapag naaalala niya ito, nagsimula siyang umiyak at hinimok siya na iwan siya ng mag-isa dahil iniwan niya siya ng walang pagsisisi. Ngunit pinapakalma siya ni Bam sa pagsasabing ipinakita niya ang liwanag ng sinag at kadiliman, at ang sikat ng araw na ito ay nagdulot sa kanya ng labis na kagalakan. Kaya naman hindi niya maatim na pabayaan ang magandang ginang na ito. Nang maglaon, nasaksihan namin si Rin na humihingi ng tawad dahil sa hindi niya nakuhang legendary weapons. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hang Son, at walang nakakaalam kung ano si Rin. Upang talunin si Hang Son, tinawag niya ang isang napakalaking halimaw mula sa lupa, na umaatake kay Hang Son, ngunit nag-iingat si Hang Son at inilalayo ang kanyang kamay mula sa bagay. Patay na ang halimaw, at nakipagkasundo siya kay Rin upang sirain ang sinumang maaaring magdulot ng banta sa tore. Kasunod nito, inihayag ang kinalabasan, kasama si Bam at lahat ng kanyang mga kaibigan na pumasa. Kapag nabigo ang isa sa kanila, nag-alsa siya, at pinarusahan siya ni Hang Son sa pamamagitan ng pag-angat ng kanyang mga daliri. Ipinaliwanag din ni Hang Son na si Rachel ay hindi kasama sa pagsusulit dahil sa kanyang kawalan ng kakayahang maglakad. Si Aguero, nagalit sa kanyang pinili, ay nagtaas ng kanyang boses at hinamon ang hangman's test, ngunit hindi niya ito kayang tanggapin dahil labag ito sa mga patakaran. Ang irregular lang ang may kakayahang gawin ito. Nagpa siya si Bam na kumuha ng pagsusulit para sa kapakanan ni Rachel, at pumayag si Hang Son at dinala siya sa isang lugar. Ang mga nakibahagi sa pagsusulit sa tower ngunit hindi napili ay itinuturing na irregular. Marami pang iba ang tumanggi na tulungan siya dahil ang mga irregular na ito ay nagdulot ng panganib sa tore. Ngunit kinumbinsi sila ni Aguero na si Bam ang kanilang kaibigan, at hindi nila siya maaaring iwanan.
Pagkatapos, nakipag-usap si Bam sa isang napakalaking halimaw na tumitig sa kanya na parabang naghahanap siya ng masarap na pagkain, at nagtanong siya tungkol sa susunod niyang kahilingan, na natupad dahil pinahintulutan siyang kunin si Rachel sa huling pagsusulit. Ipinaalam ni Hang Son na sina Rachel at Bam ay nasa Shinsu Ball para sa kanilang huling pagsusulit. Dumating ang Dolphin at gumagawa ng tunog sa lambat. Dapat silang kainin ng Dolphin Queen at maabot ang lupa. Gayunpaman, isinasaalang-alang ng mga kandidato ang kanilang tungkulin. Hindi na nila kailangang maghintay pa dahil ibinunyag ni Hang Son na mayroon ding goblins, bulls, at swarms doon. Higit pa rito, kung ubusin sila ng mga halimaw na ito, mabibigo sila. Bilang resulta, pinapanood ng ibang mga manlalaro ang halimaw na ito na ginagawa ang misyon nito. Si Aguero ang namumuno. Nagtalaga siya ng spear bearer para bantayan ang swarms, at patuloy na binabantayan ni Shibo ang mga galaw ng bull. Ngunit mabilis niyang napansin na nawala na ang prinsesa na nasa tabi niya. Si Bam naman ay masaya na kasama si Rachel at gustong-gusto ang napakagandang tanawin ng mabatong lupain. Inamin ni Shibo na inggit siya kay Bam dahil nasa kanya na ang lahat ng gusto nila. Sa kabila nito, nais niyang pangalagaan ang kanyang kaligayahan. Sa puntong ito, nalaman nilang tumakas ang bull monster at papunta na ito sa Shibo habang hawak ang isang lalaki sa kanyang panga. Isang dolphin ang lumabas bago niya sinalakay si Shibo, at lumapit siya para hulihin ito. Ngunit pinagbawalan siya ni Shibo na gawin iyon. Sa pamamagitan ng pagtulak ng dagger sa leeg ng bull monster, ginawa niya itong isang mabangis na hayop. Inagaw niya si Shibo at lalamunan sana siya nang lumitaw si Jahad at iligtas siya gamit ang kanyang espada. Parehong sabik na labanan ito, at tumaya si Rosie sa kanya na matatalo niya ito sa loob ng 5 minuto. Kung hindi, siya ay magiging alipin niya habang buhay. Pinaghirapan ni Rosie ang halimaw na ito nang tanggapin ni Jahad ang kasunduan. Gayunpaman, pagkatapos ng 5 minuto, pumasok siya sa kuweba, at pareho siyang hinabol. Si Razor naman ay gustong makipaglaban sa kanila at hintayin ang utos ni Aguero na umatake sa mabuhanging rehiyon. Pinili ni Wusen na tulungan si Aguero dahil may hinala siyang mali. Nakatuklas siya ng ruta sa ilalim ng lupa at may kasama siyang sacred beast para siyasatin ang rehiyon. Lumapit si Rosie sa halimaw sa bubong at sasalakayin siya, ngunit umiwas siya. Nakita niya ang pagtaas ng lakas at bilis nito, na hindi magandang indikasyon. Bukod doon, pinipigilan ni Jahad si Rin, na handang galitin siya. Hindi niya ito pinapansin dahil gusto niyang labanan ang halimaw, ngunit pinigilan siya nito sa kanyang mga landas kapag binanggit niya ang kanyang ina. Hindi lang iyon, pero muli niyang ipinakita sa kanya ang pendant na ibinigay sa kanya ng kanyang ina. Alam niyang siya ang may kasalanan sa pagkamatay ng kanyang ina. Hinampad niya siya ng kanyang Green April, ngunit iniiwasan niya ito. Ipinagtapat ni Bam ang kanyang huling pagnanais sa panahon ng Shinsu Ball kung saan nais niyang makasama siya at ang kanyang mga kaibigan. Patuloy na nilabanan ni Rin si Jahad sa kuweba, ngunit lahat ng kanyang mga welga ay hindi epektibo. Sabay-sabay, ibinuka niya ang kanyang mga labi at lumilitaw ang isang sunod-sunod na bagay upang madaig si Jahad. Pagkatapos ay hinampad siya ni Rin ng isang matulis na bagay mula sa kanyang mga labi, na tumusok sa kanya. Isang goblin sa buhangin ang nanonood sa kanila at handang humampens ngunit pinigilan siya ng spear bearer. Lumilitaw ang bull monster, na inagaw si Rosie at inihagis sa harap niya. Inutusan ni Rin si Rosie na patayin si Jahad sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanya ng Green April, ngunit nakiusap si Rosie kay Jahad para sa Black March na ipinagkaloob niya. Parehong sinimulan na siyang salakayin para turuan siya ng leksyon. Sa kabilang banda, masaya at sabik si Bam para sa pinakamahusay, habang si Razor ay tumatakas sa pamamagitan ng paghawak kay Par Aikal. Ngunit mabilis niyang nalaman na hindi siya makakatakas, kaya bumalik siya at tumalon sa swarms. Kasunod nito, nakita namin si Yuri na pumasok sa kuweba at tinanong si Shibo tungkol sa pagsusulit. Ibinagsak nila si Rin sa mabatong pader, sa pag-aakalang siya ay pagod, ngunit pinatumba niya si Rosie sa pamamagitan ng paggamit ni Thunder mula sa kanyang mga labi at pagtapak sa tiyan ni Jahad. Sa sandaling iyon, lumitaw si Yuri at nagmakaawa sa kanya na umalis, ngunit pinagbantaan siya nito. Kung magiging engaged siya sa sitwasyong ito, maaaring malagay sa alanganin ang kanyang buhay. Galit na galit siya habang nakikinig dito. Sinalakay ni Rin ang mga hayop sa kanyang bibig, ngunit dinurog niya ang mga ito sa kanyang paghikab. Kasunod noon, binagsakan niya ito sa lupa gamit ang kanyang mga daliri.
Kapag handa na ang mga goblins na hiwa-hiwalayin sila, hinayaan sila ni Loro na pumailanglang sa hangin. Dumating na rin ang mga halimaw na baboy, at sa tulong ni Loro, hinaranggan nila ang ruta at hinamon ang isa't isa. Nakipagkita rin si Aguero sa kanyang kaibigan, na dumating upang dalhin siya kay Maria, ngunit hindi siya nag-aalala tungkol sa kanya at nagpa siyang umakyat sa tuktok ng tore upang makuha ang kapangyarihan. Pagdating ni Hans, aalis siya dahil ayaw niyang gumawa ng eksena. Binugbog ni Yuri si Rin at pinagbantaan na papatayin siya, ngunit binalaan siya na huwag suportahan si Jahad at ang Taksil. Malalagay siya sa malaking panganib kung hindi. Pumunta sila kay Yuri, na nag-utos kay Kurt na harapin siya. Tinadyakan siya ni Kurt at pinaghahampas. Bago pumanaw, isiniwalat niya na nagpadala siya ng bull monster kay Bam, na kanyang sinasamba. Hindi niya papayagan ng isang irregular na makapasok sa tore. Si Bull Monster naman ay sumugod sa kanila at inatake ang bola ng Shinsu. Tinamaan din siya ni Bam ng Shinsu Power, ngunit walang nangyari. Sa wakas, itinayo at nashoot niya ang Shinsu Power, at nilamon siya ng Bull Monster bago sumabog. Nahulog si Bam at sinalo siya ni Rachel, nasasaktan siya pero mabilis gumaling. Si Yuri ay nababalisa tungkol kay Bam sa kuwebo, ngunit alam ng kanyang mga kalaro na kaya niya ito, at ipinagmamalaki siya ni Yuri sa kanyang pagtanda. Nang ihagis ni Rachel si Bam sa labas ng Shinsu Ball, natakot siya at sinubukang intindihin ang nangyari. Nang dumating siya at nakipagkita kay Hiden, napagtanto niyang hindi siya ang taong tinawagan niya, ngunit nakikiusap siya sa kanya na bigyan siya ng pagkakataon. Gusto niyang basagin niya ang bola sa pamamagitan ng pagdaan sa halimaw upang patunayan ang kanyang lakas, ngunit tumanggi siya dahil kulang siya ng sandata para ipagtanggol ang sarili. Kasabay nito, dumating si Bam upang batiin siya at tumalon sa kanyang kamatayan dahil wala siyang pakialam sa kanyang buhay. Tahimik niyang pinagmamasdan ang lahat, at sinabi ni Hiden na ito ang taong hinahanap nila. Muli siyang nakikiusap na bigyan siya ng pagkakataong matupad ang kanyang pangarap na maging pinakamaliwanag na bituin. Hinatasan siya ni Hiden ng tungkuling patayin si Bam. Handa siyang patayin siya dahil nasa kanya na ang lahat ng gusto niya. Nangangailangan siya ng proteksyon para magawa ang kanyang assignment, kaya binigyan siya ng ghost na magbabantay sa kanya hanggang sa makumplito niya ang kanyang layunin. Nang una niya itong makita, nag-aalangan siyang patayin siya at hindi sinasadyang iligtas siya. Ngunit inilalagay niya ang kanyang buhay sa panganib at ibinigay pa nga ang korona para makuha ang pagmamahal nito. Hindi lang iyon, ngunit nang makilala niya ito, nagkaroon siya ng may sensinang balak na patayin siya. Tinulungan siya ng babaeng may pulang buhok at gumawa ng perpektong plot kung saan nahuli nila si Hiroaki para mapalapit kay Bam. Hinawakan siya ni Hakari at sinaksak, ngunit wala siyang nararamdamang sakit dahil ang paghihirap na ito ay inilipat sa Ghost, ang kanyang bodyguard. Bukod pa riyan, gumawa sila ng eksena kung saan hindi siya makagalaw at nagiging mas malapit kay Bam. Tuwang-tuwa at masaya si Bam kay Rachel kapag sila ay nag-iisa, ngunit patuloy niyang binabalak na patayin siya. Dumating na ang sandali para pakinggan niya ang kanyang isipan at patayin siya. At nang makalabas siya, ibinunyag niya na namatay si Bam bilang resulta ng nilalang. Nang maglaon, ipinaliwanag ni Leo Rio na hindi nila siya mahanap. Buhay naman si Bam dahil nakabuo ng water circle ang babaeng mapula ang buhok sa paligid niya, at siya ay buhay. Tiyaking mag-subscribe at i-on ang notification bell para sa higit pang mga video na tulad nito. Salamat sa panunood.